Muling inaresto ang CEO at executive editor ng Rappler na si Maria Ressa sa pagkakataong ito para naman sa kasong paglabag sa anti-dummy law. Ayon kay Ressa, pagpapatuloy ito ng pag-atake ng gobyerno sa media pero gate ng Malacanang wala yang kinalaman sa press freedom. May report si Mark Salazar. Bago pa lang mag-alas 7 ng umaga, nakaabang na sa may immigration counters sa NAIA ang mga tauhan ng Pasig Police para arestuhin si Maria Ressa, CEO ng Rappler. Mula airport, diniretso si Ressa sa Pasig Police Headquarters para isailalim sa booking process. Bago siya sinamahan sa Pasig RTC Branch 265 para makapagpiyansa ng 90,000 pesos para sa kasong paglabag sa anti-dummy law. Kaugnay ito ng pagkwestiyon sa ownership ng Rappler na hindi raw 100% Filipino-owned na hindi pinapayagan ng konstitusyon. 11 mga kaso ang kinakaharap ng Rappler at ni Ressa. Kasamang ipinaaresto ng Pasig RTC Branch 265 ang buong board ng Rappler. Nakapagpiyansa ang lahat kahapon maliban kay Ressa na kababalik lang kanina galing Amerika. They're not criminals, neither am I. The fact that the government continues to try to label us as criminals is itself criminal. President Duterte has attacked the media numerous times, and Rappler is not the first news organization that the president has attacked. She's charged of a crime, and there is a determination of probable cause. Hence, a warrant of arrest has been issued. She should concentrate on defending herself in court. Thank you, sir. She cannot be always using the freedom of the press as an excuse to attack the administration. Sabi naman ni PNP Chief Oscar Albayalde, sinusunod lang nila ang utos ng korte. Wala raw irregular sa ginawa nilang pagpapatupad ng warrant of arrest. Mark Salazar, GMA News.